So sa Pilipinas nga po, no, 2/3 of children with cancer are diagnosed at advanced stages and abandonment of treatment is napakataas at 80%. So the survival rate is less than 20% lamang po. Currently, the public still has a low awareness of cancer prevention, and if it persists, it is estimated that for every 1,800 Filipinos, one will develop cancer annually. So ngayong buwan, we are celebrating National Cancer Awareness Month, World Cancer Day, and of course, last February 15, we celebrate International Childhood Cancer Day. And this is to increase public awareness, especially on childhood cancer prevention, care, and management. So for this month, our focus to discuss is on childhood cancer. So ang pinaka-aim po natin, pinaka-objective po natin is for the participants to ma-increase po yung kanilang awareness regarding the childhood cancer, specifically on its prevention, care, and management. And at the end of the webinar, it's not enough na ma-increase yung awareness, of course, para ma-i-apply rin po ninyo yung mga matututunan nyo ngayong araw sa webinar nito sa inyong respective na community at mga barangay. So, wag na po nating patagalin para magbigay po ng lecture patungkol sa childhood cancer. I'm now giving the floor to one of our medical officer 3 of the Departments of Pediatrics, Dr. Franz Emmanuel Isidro. Good morning po, Doc. So, good morning everyone. Can you hear me po? Yes, Doc. Okay. Present ko lang, Doc, ang ating PowerPoint. So, again, good morning everyone. Can you see the slides now? Yes po. Okay. So, again, good morning. This is Dr. Dench Isidro, or Franz Isidro. Together with me is Dr. Sab Villanueva, the pediatric hemo-oncologist of Baguio General Hospital and Medical Center, Department of Pediatrics. So let me start by saying this verse to you. When you go through deep waters, I will be with you. As we celebrate Cancer Awareness Month, we salute the bravery of our child warriors, as well as to all the mothers, guardians, and healthcare workers for your courage, compassion, love, and determination. This February, together, we can take action, raise awareness, and improve the outcome of childhood cancer. We at BGHMC are proud to join the march in amplifying the voices of families affected by cancer who share an unspoken connection through the challenges they face and triumphs they experience. So this year's theme is Unveiling Challenges. The first year of the campaign will focus on exposing the diverse challenges encountered by those navigating the complex landscape of childhood cancer. This highlights the importance of community participation and support in tackling the challenges related to childhood cancer. And our first step to reach this goal is through this lecture. We have to ensure that the public is informed about childhood cancer. As you can see from the slide, this is the Tree of Life to inspire young people from the Tree of Life about cures of childhood cancer. The Tree of Life and the International Pediatric Oncology Congress have selected this logo to broadcast the message that as long as everyone continues to work towards the same goal, childhood cancer can be cured and survivors' well-being can be assured. So based on this PowerPoint, there are important facts that we have to remember. Children are mostly diagnosed with cancer on the average of 6 years old. Childhood cancer sufferers 2/3 of the time are likely to have chronic health issues. There are different complications that may actually arise.
So cancer is the most frequent cause of mortality among children and adolescents across the globe, and over 300,000 of these youngsters would be identified with the disease each year. So it's very difficult to detect and cure childhood cancer, but again, early diagnosis and appropriate therapy are highly effective in eliminating the disease in children, approximately 70% of them at a time. So, early detection in childhood cancer, we have to remember this symptoms. Although there are different types of cancer which will be later be discussed, ito muna yung mga tatandaan natin. Number one, the patient might have pallor or pamumutla, mga pasapasapo or pagdurugo, pananakit ng mga buto. That's number one. Number two, there could be lumps or swelling, mass, or in Tagalog, bukol or pamamaga sa iba't ibang area ng katawan natin. There could be unexplained weight loss or fever. Nako, kapag nag-antibiotics ka naman pero tuloy-tuloy pa rin naglalagnat more than 6 weeks, there's persistent fever and there is also weight loss. Oh, it could be already cancer. Next, there could be eye changes, di ba? Magkakaroon tayo ng puti sa mata, new onset squint, visual loss, bruising or swelling around the eyes. Fourth, there could be abnormal enlargement or paglaki po ng tiyan ng mga bata. And in some cases, kapag ang problema natin or cancer natatagpuan na po sa ulo, there could be headaches, especially if unusual, persistent, or severe headache na magkakos po siya ng pagsusuka, di ba? There could also be lump or bone pains, swelling without trauma, or signs of infection. So these are the general warning signs na kailangan natin tandaan para malaman natin, oops, cancer na kaya to sa bata? Dapat na ba natin siya dalhin sa doktor, ipatingin sa doktor, or ipa-test, no? Ito yung mga dapat nating tandaan. So, the first cancer that we will tackle for today is leukemia. Ang leukemia po ay ang tinatawag nating cancer sa dugo. So ano ang leukemia? Ito po ay cancer sa dugo or sa bone marrow natin. Nagkakaroon po ng pagbabago sa cells ng bone marrow sa buto natin, no? Na karaniwang nakakaapekto po sa puting dugo natin. Okay? So, pwede maapektuhan ang ating utak, buto, or bone marrow, at yung mga lymph nodes natin. So, isa po ang leukemia sa top 5 ng pinaka nakakamatay na cancer. Hindi lang po sa buong mundo, but also here in the Philippines. So, what are the symptoms of your leukemia? Number one, minsan nagkakakulani po tayo or there could be swollen lymph nodes. Next, there could be bleeding. Anong example ng bleeding natin? Epistaxis or what we known as nose bleeding. There could be easy bleeding. Minsan sa gabi, pawis na pawis po ang mga bata. There could also be weight loss or unexpected weight loss. Minsan yung mga dalaga or binata na hindi naman nagda-diet pero tuloy-tuloy pa rin bumabagsak ang timbang nila. There could also be fatigue and loss of appetite. Bone pain, sumasakit ang mga tadyang nila, yung mga lower back pains sa mga bata. There could also be it can also cause severe infections, fever or lagnat, chills, red spots on skin. Yan yung mga tinatawag natin petechial rashes. So petechial rashes, yan yung mga maliliit na parang pasa na makikita natin sa mga bata. Yung konting mabunggo mo lang, nagpapasa na agad. And there could be liver or spleen enlargement. So, paano ba tayo nagkakaroon ng leukemia? Eto muna. Ang dugo po natin ay may iba-iba pong selula or cells na tinatawag. Akala natin meron lang tayong pulang dugo. Meron rin po tayong tinatawag na puting dugo at meron rin po tayong platelets, no? Ang pulang dugo, yan yung nakikita nyo sa first picture or video natin. Yan yung RBC na tinatawag, red blood cells. Ito po ang nagdadala ng oxygen sa buong katawan natin, no? Kaya kapag kulang ka ng RBC or red blood cells o pulang dugo, bumababa po yung oxygen natin sa katawan. Yan po yung tinatawag nating anemia. Ngayon po, yung pinakadulong video, that is your platelets. Ang platelet po ang tumutulong sa pagpapamuo ng dugo natin. Important siya sa blood clotting para hindi tayo tuloy-tuloy na magdugo, no?
RBC, platelets, ang huling parte po ng dugo natin is yung puting dugo naman o tinatawag na white blood cells, yung nasa gitna na video naman po. Ito po ang lumalaban sa infection natin. Kaya lang po, kapag may leukemia ang bata, ang dami niyang pinoproduce na puting dugo. But your problem with your white blood cells, ito po ay mga abnormal na puting dugo at hindi nila ma-serve ang kanilang function. Yung mga puting dugo na to ay sobrang dami pero hindi naman sila makalaban sa infection natin. Hindi nila nagagawa yung sarili nilang function. So ano nangyayari? If you have leukemia, you are have an increased risk of developing infection. So with this, makikita natin white blood cells incur damage. Pwede po yan sa mga kinakain natin. Pwede rin pong hereditary or namamana. Or nagkataon lang talaga na hindi pong maganda ang pagkakabuo ng mga puting dugo natin. They grow, they divide uncontrollably. Hindi tuloy-tuloy na po siyang dumadami but they are all abnormals. And unhealthy blood cells grow, occupy more spaces sa buto natin. And this becomes cancerous cells. So pag mas madami na po siya sa buto natin, lumalabas na po siya hanggang sa dugo natin. Ngayon pag nasa dugo na natin, malalaki sila. Pwede po silang makabara din po sa mga ugat natin later on. So ano ba ang mga sanhi or risk factors na, teka muna, iwas tayo sa mga ganito kasi pwede tayo magkaroon ng leukemia. Number 1, there could be radiation, okay? Infection, chemical exposures, no? Previous chemotherapy, genetic conditions, race, especially mga Caucasians, smoking, no? Paninigarilyo, and even sa mga kinakain po natin, yung mga greasy, oily, and even yung mga sunog po, yung mga tostado masyado na pag kinakain natin. Now, for the diagnosis, minsan magtataka kayo, bakit ang daming tinatanong ni Doc? Ito naman yung si Thomas, naglalagnat naman siya, bumababa naman yung timbang niya, no? O kaya naman, nagdudugo siya, nagpapasa siya. Pero ang daming tinatanong ni Doc, importante po yun sa amin para malaman po natin. Sabi ko nga sa inyo, ang cancer, iba-iba po ang uri niyan. Pwedeng sa dugo, pwedeng sa utak, pwedeng sa baga. Ganun din po ang leukemia. Ang leukemia po, kahit cancer siya sa dugo, iba-iba rin po ang uri ng leukemia natin. Kaya kailangan po natin ng thorough history taking and physical examination. Ngayon, if we already have physical examination, mag-iisip na kami, naku, leukemia kaya to? Cancer kaya to sa dugo? And for us to be sure, before we give treatment sa pasyente, we do diagnostic test. So ito na po yung tinatawag na bone marrow aspirates. Tinutusok po kaming needle sa bandang likuran po ng bata para makakuha po kami ng parte ng dugo na nasa loob po ng buto ng bata. Doon po namin makikita, nako, puro abnormal cells na pala yung nasa loob ng buto niya. That's why mayroon rin tayo nakikita sa mga CBC or complete blood count natin sa mga peripheral smears. We also do flow cytometry, immunohistochemistry. Yan po yung kinukulayan na namin para makita mismo namin sa microscope kung ay abnormal nga yung cells na meron ang bata, no? We also do cytogenetics, and this is very important po, no, na ma-cytogenetics natin ang mga magulang kasi para malaman natin, there could be an increased risk na namamana tong sakit na to. O kaya naman, ito pala yung cancer na medyo pangit ang prognosis or kahit maggamot ka, nako, parang kumbaga mababa ang tsansa na matreat natin. But we can actually prolong, no, not technically cure but prolong the life of the children. So these are the treatment para sa leukemia. So most common dyan is yung chemotherapy. So pag sinabi pong chemotherapy, ito po yung mga tableta o kaya naman mga IV fluids po, ng gamot na pinapadaan po natin sa swero, no? Yan po yung madalas na binibigay natin sa mga nagkikim. At hindi lang po ito basta isang gamutan. Okay na, magaling ka na. No, inaabot po ito ng weeks, buwan, no? Even years sa mga iba't ibang uri ng cancer. So ano yung mga common side effects? There could be hair loss, no? Yan yung makikita natin, ay nakakalbo na siya. Naku, may cancer ba tong bata na to? Weight loss, nausea, vomiting, pagsusuka po. Other treatment po sa leukemia, this includes biological therapy, targeted therapy, radiation therapy, yung pinapasok po sa machine ang bata na gumagamit tayo ng high energy radiation para po sirain yung mga abnormal na cells, no?
and even stem cell transplant. Yun, ginagawa rin po ang stem cell transplant. However, hindi po available pa sa ating institution, no? Ang outcome natin, nako, depends on the type of leukemia. In some cases, it can progress, and medicine means that children can achieve complete remission. Okay, there can be complete remission. Ibig sabihin ng remission, there's no longer signs that the cancer is present. Halos wala na. Nako, remission requires monitoring and may undergo blood and bone marrow tests over time. Siyempre, sabi nga natin, ang cancer po, traidor. 'Di ba? Nag-chemotherapy na tayo, gumaling na ang pasyente, nag-remission na siya. Okay? Pero after 2 to 3 years, hindi na lost to follow up na ang pasyente, yun pala bumalik ang cancer. Kaya kailangan po frequent monitoring tayo at pina-follow up natin ang mga pasyente natin. Okay? Next, we're done with leukemia or cancer sa dugo. Ang next na pag-uusapan natin is lymphoma. Ang lymphoma po ay cancer naman sa lymphatic system natin, or ito yung sa kulani na tinatawag, no? Yes po, nagkakaroon po tayo ng cancer sa kulani. So lymphoma is any cancer that starts in your lymphatic system. Okay, your lymphatic system is important actually. This helps filter out dead cells and other debris from the bloodstream, no? Ano mga dead cells natin? Yung mga nasira ng dugo, yung mga maduduming parte ng dugo natin, o kaya naman yung mga namatay ng mga microorganisms. So it also helps protect the body against germs, including bacteria and viruses. So importante po ang kulani sa atin. Pero sabi ko nga, pag may cancer o kaya na may infection, pwede po yan mamaga, pwede po yan lumaki. At pag yan lumaki, nako, pwede pong makakabara doon sa area niya at pwede rin pong kumalat yung mga cancer cells sa iba pa pong parte ng katawan ng bata. So, what are the lymphatic system? Has many parts, di ba? We have the spleen in the belly, we have the tonsils, di ba? Pag may sakit tayo sa ngipin, o kaya naman may ubusipon, lumalaki po ang tonsils natin sa lalamunan, lumalaki po ang ating mga kulani sa leeg, okay? Thymus, we also have different lymph nodes sa leeg, sa kilikili natin, sa may singit natin, no? Kaya minsan may nakakapa tayo, parang ang laki po ng kulani ng anak ko. Normal po ba to? Ayan. So, is lymphoma hereditary na napapasa po ba ito, yung lymphoma? Based on our researches, for Hodgkin's lymphoma, di ba, may dalawa pong uri ng lymphoma, Hodgkin's and non-Hodgkin's. Nagkakaiba po sa uri ng cells na nakikita natin sa microscope. So, yun. So, Hodgkin's lymphoma, having a brother or sister, kung may kapatid po tayo na meron pong lymphoma, this increases the risk of getting Hodgkin's lymphoma. The risk is also high for an identical twin. Kapag yung kakambal po natin ay may Hodgkin's lymphoma, there is also increased risk of developing Hodgkin's lymphoma sa isa rin po. If non-Hodgkin's naman po, ito smaller risk, no? Hindi masyado ito napapasa sa brother or sister natin. Again, childhood lymphoma is rare, although there are actually cases that we have in here in Baguio City. Around 8% of cancers that affect children and teens are lymphoma. Malaki na rin po ang 8% sa 100%. Ako, may 100 tayong pasyente, 8 po doon ay may lymphoma. Okay? Non-Hodgkin's lymphomas are more common in children under the age of 14. Less than 14, nako, nadadiagnose na po natin yan. Bakit? Nako, lumalaki na po kasi ang sobrang laki na ng kulani nila. O kaya naman may kulani sila, nabigyan na ng amoxicillin, amoxiclav, lahat na halos na ibigay, no? Na clear na rin for tuberculosis. Pero persistent yung kulani ng bata, yun pala, hindi lang siya basta-basta infection. It could actually be lymphoma. But once yung children or mga pasyente natin reaches 19 years old, the risk of developing non-Hodgkin's lymphoma becomes equal, no? 50-50 na yan. Pwedeng non-Hodgkin's, pwedeng Hodgkin's. Depende po sa makikita natin sa microscope again. It is uncommon for children younger than 3 years old to be diagnosed with lymphoma. Okay? Kasi yung ibang babies naman talaga, makakapa mo talaga yung mga kulani nila. Kasi technically normal pa po iyon, no? Basta may sinusundan po tayong size.
What size? 1.5 centimeters. Pag more than 1.5 centimeter po yung laki ng kulani, abnormal po yan. It's either infection or lymphoma. So boys o yung mga lalaki po are 2 to 3 times more likely to develop non-Hodgkin's lymphoma than girls. It is also more common in Caucasians than in African Americans. So what are the symptoms of your lymphoma? First is lumps or bukol, mass in the neck, pwede po sa kilikili, sa stomach area, sa bandang tiyan po natin, sa testicles, or sa may singit po natin. Yan yung tinatawag na, ay, naikulani po ako. It's actually lahat tayo may kulani. Pero ang kulani po ba yan ay namamaga. So pag pumunta kayo sa namamaga po ang kulani ko. Ganon. So there could be fever, night sweats, feeling tired, weight loss, no? Persistent weight loss, itchy skin, feeling of out of breath, lalo na pag nasa leeg mo na talaga yung bukol, no? Kinakapa kasi natin yan. Minsan akala mo, naku, thyroid ba to kaya lumalaki? No, minsan pag in-ultrasound natin siya or sa physical examination actually, malalaman na natin kung kulani lang ba siya or it's nakadikit po sa thyroid natin. There could be chest pain, poor appetite, and even swollen belly. So what are the signs or the warning signs of your lymphoma? Again, your fever, swelling sa my face or sa neck area mo. There could be excessive sweating with unexplained weight loss. There could be loss of appetite, breathlessness, itchiness, and feeling of weakness. So magpakonsulta po tayo sa mga doktor po natin kapag ang kulani ay, again, 1.5 centimeters, no? Or, ito, higit sa 6 na linggo na napapansin at patuloy pa rin ang paglaki ng sukat ng lymph node. 6 weeks na, nag-antibiotics ka naman, pero nandun pa rin, hindi lumiliit. Okay? Dapat kung nag-antibiotics ka na, within 7 days, liliit na po ang kulani. Not technically, mawawala. Okay? Let me clarify that ha. Pag nag-antibiotics ka, hindi yan magic na mawawala po agad yung kulani. Ito, meron pa rin after 7 days ko ng minsan na-extend namin yan. Pero pag umabot na ng 6 weeks na may more than 1.5 centimeters ka at patuloy pong lumalaki, nako, mag-isip po tayo. Is this just an infection or pwedeng lymphoma na ito? Okay? Hindi masakit at walang senyales ng infection. Yan. Madalas po ang mga lymphoma natin o yung mga kulani natin na diagnosed with lymphoma, wala po yan pain, hindi yan masakit, hindi po masyadong namamaga. Lumalaki lang siya because may mga abnormal cells dun sa area na yon. At yung mga sintomas po na nabanggit ko sa inyo, pabalik-balik na lagnat, pagbaba ng timbang, pinagpapawisan sa gabi, at lumalaki ang tiyan or nanghihina po ang mga bata. Dati active naman siya, dati naglalaro naman siya sa labas, pero bakit ganun? Parang may something ngayon sa bata, bakit hinang-hina ito? Okay? So how do we diagnose a patient with lymphoma? We actually do biopsy. Lahat po actually ng cancer has yan, binabiopsy talaga natin. And we look under a microscope kung anong klaseng cells o selula ang meron po ang makikita natin dun sa biopsy. Minsan may makikita lang tayo, ay mga mikrobyo lang pala ang meron. Pero in other times, yung mga lymphoma, ay bakit may kakaibang eye, no? Bilog siya na may malaking bilog pa sa loob, no? House ay yung tinatawag natin, yan yung mga tinatawag natin lymphoma na abnormal cells na po makikita natin. So, paano tayo nagtitreat ng lymphoma? We uses also chemotherapy. Again, for different types of cancer, we use chemotherapy. Pero ang chemotherapy po is iba-iba rin po ang uri ng gamot na binibigay natin. Depende po sa uri ng cancer na meron sila. And chemotherapy, it uses powerful medicines para patayin po yung mga bad or cancer cells natin or stop them from growing. Minsan kasi medyo mahirap na lalo na kung kumalat na, no, and we can only do is to stop these cells from growing, and later on pag lumiit na siya, pwede na nating ipa-surgery or patanggalin. Okay? Chemotherapy again can be injected into the bloodstream via IV
no? Yung mga sabi nga ng iba dextrose raw, it's actually IV fluid through your IV or intravenous. Some chemo may be given by mouth. Ito yung mga tableta po. And combination therapy uses more than one type of chemo at a time. Yan. Madalas may mga dalawa, tatlo po ang binibigay nating chemotherapy agent or medication sa mga pasyente natin with lymphoma. In some cases, pag masyadong malaki, kailangan munang paliitin bago tanggalin. We also do radiation therapy. It uses high energy X-rays or other types of radiation to kill the cancer cells. This is only used for some children who have Hodgkin's lymphoma and has not spread throughout the body. Kasi specific na area lang po ang tatargetin natin sa radiation therapy. Sabi ko nga, di ba, isa sa mga risk factors natin of developing cancer is radiation. So gusto natin kung i-radiation therapy natin ang bata, yung cancer niya is nasa isang area lang para targeted po. Hindi po maaapektuhan yung ibang normal cells niya para okay pa rin ang bata. Okay? So what are the survival rate for your lymphoma? For Hodgkin's lymphoma, the survival rate among children who are diagnosed and treated early, no? Kailangan ma-diagnose and treat siya early is between 90 and 95%. Ang laki po. So very important po na nandito tayo ngayon, nakikinig tayo ng lecture, na natatandaan po natin yung mga possible symptoms ng bata para madala po natin ang bata agad sa doktor. Okay, kasi napakalaki po ng chances na mag-survive po ang bata with lymphoma as long as ma-diagnose natin sila early. For children whose disease has spread throughout the body, kumalat na by the time they were diagnosed and treated, still, the survival rate is 90% after 5 years. Malaki pa rin. Minsan kasi nagtitreat na tayo, nakita lang ng magulang na, oy, lumiit na yung bukol, parang umokay na yung anak ko. Ay, inaalis na nila sa ating treatment or hindi na sila madalas nagpa-follow up. No, later ang babalik sila, ang laki na naman ng bukol. So bumababa po ang chances natin kapag number one, late po natin na-diagnose ang pasyente, and number two, hindi po nila pinagpapatuloy ang treatment natin or lost to follow up. Okay? And for non-Hodgkin's lymphoma, after treatment, about 80% of children are disease-free. Halos wala na ano na nila yung remission, okay, for 5 years after the diagnosis. If the cancer is caught early and has not spread throughout the body, about 90% of children who are treated are disease-free 5 years after the diagnosis. So, we discussed yung leukemia or cancer sa dugo. We also discussed the lymphoma or cancer sa ating mga kulane or lymphatic system. Third is yung retinoblastoma. Isa po ito sa mga common cancer na makikita natin sa mga bata. Retinoblastoma is a rare cancer of the retina. Ang retina po, yan po yung nakakatulong sa mata natin para makakita, no? Ugat po yan. The thin membrane on the inside, back of the eye that is stimulated by light, no? Retinoblastoma is usually diagnosed before a child reaches the age of 3. Before 3, nakikita na natin yan. Bakit? Kasi pag picture mo ng bata, makikita mo, bakit ganun? Usually naman parang parang may reflex na tinatawag tayo dyan eh. Yung red-orange reflex, no? Parang nagre-reflect yung camera natin, nagkukulay red-orange, di ba? Yung mga lumang camera natin, nakikita natin yung mga mata natin red-orange. Pero sa kanila po, hindi ito red-orange. Puti po yung nagre-reflect sa mata nila. And that could be a sign of retinoblastoma. Okay? Retinoblastoma can be hereditary, passes down from families, or non-hereditary. So, 40% of retinoblastoma patients have a genetic defect that leads to multiple tumors. Kumbaga, hindi lang retinoblastoma yung present sa pasyente, hindi lang bukol sa mata. Meron rin po sa kabilang mata, o pwede rin po kumalat hanggang sa utak po ng bata. And these patients are typically diagnosed before the age of 1 year. 1 year. So patients with hereditary retinoblastoma may pass this disease to their children. 60% of patients have the non-hereditary form of retinoblastoma. Non-hereditary patients are diagnosed on an average of 2 years of age. Ibig sabihin ng non-hereditary, pwede pong na-expose yung mother sa
paninigarilyo, o kaya naman sa radiation, o kaya x-ray ng x-ray, mga ganyan po, no? So, yun po yung mga non-hereditary causes natin ng retinoblastoma. What are the symptoms of your retinoblastoma? Ito na po yung sinasabi ko, cat's eye, a white yellow mass or glow seen through the pupils or sa mata po natin sa gitna, often noticed in a photo of a child's face when the flush is used without a red eye reduction, no? Minsan, pag ganyan, pipicturean natin yung bata, may flush, nagpupula, pula naman red-orange, pero sa mga batang may retinoblastoma, parang puti po or yellow po ang nakikita natin sa picture, tulad po nito, no? So, normally, the center of the eye appears red in response to the camera flash, but in retinoblastoma, the center of the eye may have a white glow. So, yung white glow po na tinatawag natin, yan po yung tinatawag na leukocoria. So, this is actually a symptom of your retinoblastoma. Aside from leukocoria, pwede rin pong poor vision, one or both eyes turning inward or upward. Parang ganyan, parang lumalabas or namamaga. There could also pain from the increased pressure. Siyempre, lumalaki po yung mata, no, namamaga po. So, naglumalaki po, there could be pain, irritable yung bata, irritable yung pasyente natin as the tumor grows. So, how is retinoblastoma treated? So, nakabase rin po, no? Mayroon po tayong sinusunod na guidelines, but for the purpose of public speaking, so para mas maintindihan yun, nakadepende po ang treatment natin kung, number one, ang tumor po ba natin or retinoblastoma is nakakaapekto sa isang mata lang or parehas na mata? Yan yung unang tanong. Number two, the center of vision is affected by tumor. Nako, yung halos wala na bang nakikita yung bata, 'di ba? Nakadepende na po sa function ng mata ng bata. That's number two. And number three, the tumor has spread to other parts of our body. Kumalat na ba to sa ibang parte ng mukha natin or sa utak natin? Syempre, kailangan pwedeng maging more aggressive na or surgical na yung gawin natin pag ganun, no? So, treatment can include, number one, surgery. Siyempre, kailangan natin tanggalin tumor bago pa yung kumalat or sumobra yung laki niya. Number two, yung chemotherapy, or we can have your focal therapy or radiation therapy. So, surgery is used to remove the eye. Yes po, tama kayo na rin. Nagtatanggalin po ang mata na may bukol. Depende again, let me clarify that, depende po sa criteria natin, no? Kung ay mas mataas ang chance na pag tinanggal natin to, mas better na mag-survive yung bata or hindi to kumalat. So, eye may be removed in the children with advanced retinoblastoma. In patients with only one eye affected, when that one eye is removed, more than 90% of those patients do not need any more treatment. Minsan, di na sila nag-chemotherapy, okay na yan, surgery. But again, follow up. Don't forget to follow up. In patients with both eyes affected, parehas mata, may retinoblastoma, if one eye is removed, the treatment will focus on saving the eye. Siyempre, gusto rin natin makikita pa rin yung bata. Lalo na kung yung isa totally affected na siya, malaki na yung bukol doon. Pero yung isa medyo nakakakita pa or maliit pa lang bukol, baka pwede natin madaan pa sa chemotherapy or radiation therapy para paglaki ng bata, functional pa rin siya, nakakakita pa rin, or meron pa rin siya naaaniyang dun sa natirang mata niya. Okay? Next is your chemotherapy. This uses powerful medicines, no? Yung para patayin yung mga cancer cells. Ito ginagamit natin when the tumor has spread into the tissues of the eye na para ang hirap o hindi maabot na ng surgery natin. Hindi na natin matanggal baka kasi may maapektuhang ugat o kaya naman matamaan natin yung ibang parte ng ulo natin, no, na delikado para sa buhay ng bata. So, i-chemotherapy muna natin. Palitin muna natin yung bukol bago natin tanggalin. So, we also do radiation therapy, okay? This uses high energy X-ray to other types of radiation to kill the cancer cells, okay? Again, radiation is reserved for patients who have not responded to other therapies. Tinanggal na natin yung bukol, nag-surgery na tayo, nag-chemotherapy niya paliitin, parang hindi dun umaabot yung chemotherapy natin dun sa area kung nasaan man siya. So, we do radiation therapy. Okay? What are the survival rates of retinoblastoma? If the tumor is contained within the eye, or one or both eyes, kumbaga sa mata lang talaga niya nakakalat yung tumor, more than 95% of treatment or treated patients can be
cured. Yes, naku-cure po ang retinoblastoma. Okay? More than 95. For children with retinoblastoma sa parehas na mata, about 70 to 80% of the eyes can be saved, no? Maaari pang makakita yung iba po, no? And last is yung brain tumors natin. So we discussed leukemia, cancer sa dugo. Nag-discuss rin tayo ng lymphoma, cancer po sa lymphatic system. At we also discussed retinoblastoma. 8% ng mga children natin mayroon yan. And brain tumor. Ito common tong brain tumor na to kasi pupunta yung mga pasyente natin, suka ng suka. Akala natin simpleng ano lang, pero bakit ganun? Halos every month pumupunta siya sa atin, nagsusuka. Tapos mapapansin mo yung bata, pag-gewang-gewang po. No? Dati nakakalakad naman siyang diretsyo, pero ngayon may kakaiba sa bata, natutumba-tumba siya. No? Ito po yung mga sintomas natin ng brain tumors. Okay? At first thing, ano ang tumor sa utak? Meron po muna tayong tatlong bahagi ng utak. No? Important um, um, na i-discuss muna. First is yung cerebrum. Yung cerebrum, ayan po yung nakikita niyo sa picture natin na kulay dilaw. Ang cerebrum po is the largest part of the brain. It is important for speaking, sa pagsasalita po, sa judgment natin, sa thinking natin, sa emotions natin, sa learning process natin, sa even sa paggalaw po natin, no? Importante po yan, cerebrum. Ang cerebellum naman po, ito naman po yung nakaturo ng orange na arrow, no? Ito po yung nakikita natin sa likod ng ulo po natin. It is very important for coordination, posture, and our balance, no? Pag nandyan ang tumor mo, anong problema mo? Wala kang coordination, wala kang posture, problema ka sa posture, o kaya natutumba ka kasi hindi ka balance, o wala kang balance. And lastly is your brainstem. Yan naman po yung nakaturo ng green na arrow. This is the relay center connecting the cerebrum and cerebellum. Sabi ko nga, ang cerebrum, yan po yung nagpapagalaw sa atin. Nakakagalaw ka, pero kailangan po ng cerebellum para yung galaw mo is coordinated, di ba? So, ang utak po natin works together at bawat isang parte has their own function at kailangan pangalagaan. So, kung nasaan po ang bukol sa utak, nandoon rin po technically ang sintomas natin. Okay? So, pag ang bukol po natin is nasa cerebrum, ay pwede kang magka-problema sa thinking, sa speech mo, o sa pag-intindi. Kung nasa cerebellum, pwedeng yung bukol, pwedeng wala kang hindi coordinated ang movements mo, o kaya naman wala kang balanse. And for brainstem naman, ay nako, pwede po yan maka-apekto naman sa paghinga rin natin, okay? Or hindi rin nagfa-function na maayos cerebrum mo and cerebellum kasi nga siya ang ating relay center. So hindi kumakalat ang mga ito sa ibang bahagi ng parte ng katawan kung meron po tayong usually po ang tumor natin sa utak. Okay? Mabilis lumaki ang mga malalalang tumor, maaaring sakupin ang nakapaligid na tissue or buto sa utak natin na nakakaapekto sa tungkulin ng utak natin. Okay? So, pwede pong primary or secondary ang utak natin. Ano ibig sabihin ng, mayroon po siyang primary tumor sa brain, no? Ano ibig sabihin ng primary tumor? Ang primary po is kapag ang bukol ay nagsimula po sa utak mismo, no? Hindi kontrolado natin ang paglaki niyan. Usually, ang common diyan ay glioma. Okay? Glioma. Ang glioma po ay cells po ito sa utak natin. Kaya lang, kapag may cancer ka nga, tuloy-tuloy po ang pag-produce ng body natin ng cells. Kaya nagiging po siyang bukol. Pag sinabi naman pong secondary, ang tumor sa utak natin ay nagmula naman po sa ibang parte ng katawan. No? Kunwari, nagsimula muna siya as testicular cancer o kaya naman bone cancer, no? Pero bigla na lang later on, hindi nagpagamot ang bata, hindi na na-follow up yung cancer niya sa kung saan mang parte ng katawan niya, umakyat na po hanggang sa utak ng bata. Yan po ang secondary. Primary, nagsimula sa utak mismo yung bukol. Secondary, nagmula po yan sa ibang parte ng katawan. Tulad ng nasopharyngeal carcinoma or your cancer. Nagsimula lang yan sa bandang ilong natin, sa bandang pharynx natin, pero siyempre, ang lapit-lapit niya sa utak. So, pwede po doon kumalat. So, karaniwang sanhi, number one, edad, no?
There is an increased risk na makikita natin ang mga brain tumor at the age of 0 to 20 years old, no? Pag bata, lumalaki na po yan unti-unti. At during childhood, makikita na natin na kakaiba na yung lakad ng bata. Bakit parang bulol ang bata? Bakit parang hindi na coordinated ang movements ng bata? Bakit parang suka siya ng suka? Bakit parang sumasakit ang ulo niya, no? Yan po yung mga symptoms na makikita natin sa 0 to 20 years old. Pagkalantad sa radiation, no? Pa-x-ray kayo ng pa-x-ray, ilang beses na, no? I'm not against x-ray, importante po yan para ma-diagnose po natin ang iba't ibang uri ng sakit. Kaya lang, yung ibang mommies kasi, di ba, may konting ubo lang sipon, so pupunta sa doktor, bibigyan ng gamot, sasabihin, Dok, hindi mo man lang papatas yung anak ko, hindi mo man lang papapa-x-ray. May mga ganyang mga magulang na sila na ang nasusunod sa mga laboratory test at mga imaging nila, and dapat hindi po gano'n, no? Dapat kung ano po magtiwala po dapat tayo sa mga doktor natin dahil kahit ano pong sobra ay masama. Okay? So sex, madalas sa lalaki po natin nakikita ang mga brain tumor. Okay? Although sa babae, pwede rin po, pwede rin. Family history, lalo na yung mga may glioma, no? Bukol po sa utak. Madalas, meron din po yung family members. So, namamanang sakit, tulad ng neurofibromatosis. So, ito po yung mga ibang syndrome po or tumor din po sa ibang parte ng katawan natin na pag na-diagnose ka nito, pwede rin po sa utak natin ay meron rin po brain tumor. So, brain tumors, ang pagsakit ng ulo ay sintomas po ng cancer sa utak. Remember that. Kaya dapat magpakonsulta po tayo sa inyong mga doktor. Lalo na kung ang sakit ng ulo nyo or headache ay number 1, paulit-ulit na nararamdaman, naggagamot ka naman. Parang sa sintomas niya, hindi ka pumasok sa migraine, no? Hindi naman dehydrated yung pasyente, nabigyan mo naman ng gamot, pero paulit-ulit na masakit ang ulo ng bata. Nararamdaman tuwing paggising sa umaga, minsan pag kulang talaga tayo sa tubig, no? Dehydrated tayo. Imagine mo kasi, so parang 6 or 8 hours kang tulog, 6 or 8 hours ka rin hindi kumakain or umiinom ng tubig. So, madidehydrate ka. So, bago matulog, inom ka rin ng water. So, kaya lang, minsan, hydrated ka naman, nakainom ka naman ng tamang amount ng tubig, pero pag gising mo ng umaga, masakit pa rin ang ulo mo. Okay? May kasabay na pagsusuka, patindi ng patindi yung sakit ng ulo mo, may kasamang ibang sintomas tulad ng pagbaba ng timbang, o kaya pag may seizure na, iba na to, no? Paglabo ng paningin, or nahihirapan sa paglakad, or natutumba-tumba po ang bata. So, ito yung mga kasama usually ng sakit sa ulo para malaman natin, oy, pa-check up na tayo, baka cancer na ito sa utak. Other than headache, pwedeng increased sleeping time, patulog-tulog, okay? Problema sa balanse po, there could be vision or hearing or speech changes, there could be nausea and vomiting or pagsusuka, personality changes, seizure, no? Convulsion, increase in head size. Ayan, lumalaki na. Baka hindi lang to hydrocephalus, baka may bukol din po ito sa ulo. So, para ma-diagnose natin siya, we do again complete history taking. Kasi baka mamaya, ay, may history pala ito ng cancer sa parents niya, o sa lolo't lolo niya, or sa tita niya. Ay, pwedeng ito ring uri ng cancer na to ang diagnosis natin sa pasyente natin. O kaya naman, yung mga sintomas nga natin, we do complete neurological examination, especially if may seizure po ang bata, kung natutumba-tumba ang bata, para ma-localize natin, para alam na natin, ay, natutumba-tumba ang bata, pangit ang coordination niya, baka makamaya ang bukol niya pala ay nasa cerebellum. O, di ba? Alam na natin agad kung nasan yung bukol, kung alam natin yung sintomas ng bata. So, sa mga mothers, kapag ang daming tanong ng doktor, kapag ang daming tinetest sa doktor, please be patient kasi gusto natin gamitin muna ang history taking at physical examination bago natin ipatest yung bata. Kasi baka mamaya naman, patest tayo ng patest, yung pala, ano lang pala. Hindi lang pala ako dumedede ang bata, or hindi lang pala umiinom ng bata. Isang baso lang pala ng tubig iniinom niya. Dehydrated lang pala yun, di ba? So, kailangan meron tayong specific na symptoms sa bata plus yung physical examination findings natin para later on, i-CT scan natin siya, i-MRI natin siya. Hindi basta-basta na, ay, Dok, sumakit
yung ulo ng anak ko, bigla siya natumba, pa-CT scan na natin, ipa-MRI na natin. No, hindi po ganun. Kasi as I said, ang radiation po ay pwede po mag-cause din ng cancer. So, kailangan po sigurado tayo or mataas ang chances natin based sa ating physical examination. Bago tayo magpagawa ng kung anumang test, aside from mahal na nga yung mga to, may radiation din, okay? Like your, ayan, yung mga imagings natin, even x-ray, di ba? So, sa mga CT scan, MRI, PET scan po natin, yan makikita po natin mismo yung bukol, no? At dun sa bukol na yon, titingnan natin kung ay medyo mahirap pala tanggalin yung bukol kasi nakapatong pala siya sa or nakapalibot pala siya sa malaking ugat natin na nagsusupply ng dugo sa utak. So pag ganun, makaka-apekto po yan sa management natin. So ang isipin natin, wag muna natin tanggalin. No, paliitin muna natin yung bukol with chemotherapy or with your radiation therapy. Paliitin muna natin. Oh, lumiit na yung bukol, repeat natin yung scan. Ay, pwede na siya tanggalin, mas madali na lang siya, hindi na maaapektuhan yung surrounding area ng utak niya. So, yun. So, very important po yan. So, again, our treatment, operation, pangunahing anyo ng paggagamot, surgery pa rin. Okay? Kailangan matanggal, of course, natin yung bukol. Number 2, chemotherapy upang patayin natin yung cancer cells. Ganon din po ang radiation para specific lang dun sa area po na yun, yung matamaan po ng radiation natin. Ang mahirap din po kasi, lalo na kung nasa bandang kagitna-ginaan or pinakadulo po ng utak natin sa pinakaloob, medyo pag binuksan natin yung ulo, ang hirap tanggalin yan. Lalo na kung nasa loob, matatamaan natin yung mga good cells natin bago natin makuha. So, papaliitin muna natin para mas madali natin siya matanggal. So, I think that's the end of my lecture. Nag-discuss tayo ng leukemia, lymphoma, retinoblastoma, at saka brain tumors, which are most commonly seen po na cancer po dito sa Baguio at dito po sa Baguio General Hospital Medical Center. And let me say this to you, no child should die of cancer. Cure for more, care for all. Again, this is Dr. Franz Isidro. Thank you very much. So may we give a virtual round of applause to our resource speaker, Dr. Franz Emmanuel Isidro. So napaka-comprehensive po no, ng mga diniscuss sa atin ni Doc Franz Manuel Isidro. No? So nalaman po natin yung mga most common na childhood cancer types. We have the leukemia nga po, we have the lymphoma, retinoblastoma, and brain tumors. So again, maraming salamat po, Doc, for sharing your knowledge, expertise po to our audience. So babalikan po namin ikaw, Doc, for the open forum later on. So to our participants, kung may mga questions po kayo, you may now message po dito sa ating chat box. Okay, pwede po kayong mag-message or you want to reserve it para tanungin mismo kay Dr. Isidro later. And before we continue or before we proceed with the next part of the activity, so currently we are 76 no dito sa virtual room po natin, and I would like po to acknowledge po yung hindi ko po na-acknowledge po kanina ng mga participants. So we have from Upper Dagshan, good morning po sa inyo dyan. We have from Barangay San Roque Village, Barangay Luwalhati, si Ma'am Rose. Kasama rin po natin ang ating Patient Navigation and Referral Unit po ni BJHMC. Good morning po sa inyo dyan. And of course, nakita ko po kanina ang ating partners from BJMP. We have Ma'am Lilian Banda. Good morning po, Ma'am. Thank you again for joining us this morning. And we have from Barangay Lourdes Subdivision Extension. Good morning po sa inyong lahat dyan sa Barangay Lourdes. And ayan, we also have from Kalinga na District Jail. Ma'am Suzel, good morning po dyan sa Kalinga. So thank you for joining us this morning. Ayun, so we have from Ifugao District Jail also. So thank you po sa ating mga partners from BJMP. Maraming salamat for joining us this morning sa ating session 2 ng Usapang Salud at sa Komunidad. And again, I would like to mention po ulit, no, next month,
we will be celebrating the Rabies Awareness Month and then the World TB Day. So our discussion for our session 3 next month is on tuberculosis and about rabies. So na-post na po dito sa ating chat box yung registration link. Pwede na po kayong magrehistro ng libre at magsama-sama po tayo sa March 20. So every third Wednesday of the month. It's 1 week before po magsemana. Okay, March 20 po yung next na session po natin sa ating usapang salud at sa komunidad. Okay, so for our next part of the activity, I'm now giving the floor to one of our Health Education and Promotion Officer 3 of the Health Promotion Unit of the PHU, Mr. JV Malcho, to discuss to us yung mga iba't ibang DOH health events. Sir JV, good morning po. Sir, wala po. Good morning. Ayan, okay na po. Okay. So, yan. Yung video, sir, nagpapakita ba? Hindi po, sir. Okay. Tayo. Okay, anyway, allow me po to share my short slides na na-prepare. So, aside nga po sa na-discuss ni Dr. Friends po kanina regarding International Childhood Cancer or awareness about international or childhood cancer in general. Actually, this month nga po ay we are celebrating also, I think na-mention na po ito ni Sir Ryan kanina, that aside from International Childhood Cancer Day, which was celebrated last February 15, actually the whole month of February ay nako-commemorate po yung National Cancer Awareness Month dito po sa Pilipinas. And last February 4 ay World Cancer Day nga po, no? So dito po sa BGHMC, wait lang po. So nag-appear na po ba yung slides ko, Sir Ryan? Okay. So wait lang. Yan. So dito nga po sa BGHMC ay isa po yung cancer services sa amin dine-develop. And actually, currently ay marami naman pong available na cancer services dito sa BGHMC. Kaya po yung aming cancer center ay very, siguro matawag ng fully functional. And in terms of the patients that we are serving, no, actually marami kaming pinagsasabihan ng mga pasyente, hindi lamang po dito sa Baguio, Benguet, kundi pati na rin sa ibang lugar dito sa Cordillera at actually even mga patients natin from Ilocos, Cagayan, and even Central Luzon ay naseserbisyohan po ng ating cancer center. So from childhood cancers to adult cancers, no, hindi lang medical oncology, andyan din yung ibang types ng cancer, no, surgical oncology, orthopedics oncology, no. May mga specialists po tayo na pwedeng tumutok po sa inyo, no, dito sa ating cancer center. And yun po, no. Aside din po, no, sa pagdiriwang natin regarding yung cancer awareness ngayong month ng February ay of course yung February ay na-dedicate din, no, bilang isang Philippine Heart Month, no. Yan ay actually nasimulan pa noong 1973 through yung Proclamation number 1096 na nilagdaan noong 1973 nga po, no, upang bigyang halaga ang lumalalang kaso ng cardiovascular diseases dito po sa Pilipinas. No, kung titignan natin, no, napakatagal na, 1973, talagang yung main na
cause of morbidity and even mortality noong mga panahong iyon ay talagang cardiovascular diseases no? So ngayon, no, nananatili pa rin pong isang public health concern. So laking public health issue po yung sakit pa rin sa puso at yung grupo nga po ng cardiovascular diseases. So base po sa statistics, no, yung pinaka-latest po na nirelease ng ating Philippine Statistics Authority noong 2023, last year lamang po ito, no, ay isa sa bawat 6 na Pilipino ang mayroon pong sakit sa puso. So yan, cardiovascular diseases pa rin ang pangunahing sanhi ng kamatayan sa ating bansa. So yan. So napakahalaga po, no? Napakahalaga. Of course, hindi lang ng interventions or ng paggagamot sa isang pasyente or sa isang taong may sakit sa puso, kundi mahalaga rin po, no, na malaman natin kung paano ba kahit wala tayong sakit sa puso, paano ba tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng mga sakit sa puso or sa mga ugat nga po na nakaugnay sa ating puso. So, first, kailangan alamin muna natin, no? Meron kasing yung mga iba't ibang klase ng mga cardiovascular diseases. No, kung kanina na-discuss po ni Dr. Franz yung mga iba't ibang klase ng childhood cancer, actually yung mga heart diseases or cardiovascular diseases, may iba't iba din pong klase. So, generally, no, tinatawag na cardiovascular diseases, yung mga grupo ng sakit sa puso at sa mga daluyan nito or yung mga ugat nga na dinadaluyan ng ating dugo. Gaya ng first, yung pinaka-common, yung CHD na tinatawag or yung coronary heart disease. So, isa po itong sakit sa daluyan ng dugo patungo sa heart muscles po natin. So, tandaan po natin na yung ating mismong puso ay binubuo po yan ng mga muscles din, mga cardiac muscles. So, kung naapektuhan po yung cardiac muscles natin, yan po yung tinatawag na coronary heart disease. And meron din pong cerebrovascular diseases. Ito rin po yung sakit sa daluyan ng dugo patungo sa utak. So cerebro, ibig sabihin yung part ng utak na yan, yung vascular, no, yung daluyan ng dugo patungo sa utak. Yan. Pangatlo, yung peripheral arterial disease. Ito po yung mga sakit mula sa daluyan ng dugo patungo sa braso at binti. Peripheral, ibig sabihin sa mga dulo ng ating katawan. So yung kamay natin at saka yung mga legs natin. Yan. At meron din yung rheumatic heart disease or yung RHD. So ito naman po kung may pinsala sa heart muscle at heart valves mula sa rheumatic fever na sanhi ng streptococcal bacteria. So infection po ito, no? Infection na sanhi ng streptococcal bacteria. So, ang pinaka-naapektuhan dito is yung valve nga po, no? Or yung nagsasala ng dugo sa loob ng ating mismong puso. Yan. Na yung main cause nito ay yung bacteria nga po, kaya siya infection, yung streptococcal bacteria. And congenital heart disease, no? Ito rin po yung maling anyo ng puso mula nung isinilang yung isang sanggol. So, sakit po ito ng mga kabataan or naranasan, no? Pagkasilang pa lang ng isang sanggol. Yan. And meron din yung deep vein thrombosis at pulmonary embolism. Ito yung pamumuo ng dugo sa mga ugat at binti na maaring mapunta sa puso at baga. So, thrombosis or embolism, ibig sabihin, namumuo yung mga dugo sa loob ng ugat natin. At ang delikado nga po is, syempre, kung namumuo yung mga yan, no? In Ilocano, sabi nila na agtutukal, agtutukal nga part or dagay dara, no? Yung mga ano sa dugo natin sa ugat. Ang delikado po niyan, syempre kung mag-travel yan, no? Once na pumunta po yan sa mga maliliit na mga ugat, no? Magbabara po yung mga part na yon. And ang delikado nga is kung mapunta yan sa puso at baga at sa utak na rin. Kasi kapag sa utak, yun nga, maaaring mag-cause yan ng
hemorrhagic stroke or stroke in general. Sa puso, yun nga. Siyempre, kung mababara yung puso natin, hindi na siya makakapump. And yung sa baga naman, yung pulmonary embolism, of course, maapektuhan yung paghinga natin. Yun po yung delikado. So, yun. So, sabi dyan sa card na yan, no? Ano ba yung heart attack? So, ang heart attack, ito po ay sanhi ng pagbara na pumipigil sa maayos na daloy ng dugo. So, ang pagbabara ay sanhi ng naipong fatty deposit. So, aside from sa nabanggit natin kanina na thrombosis or yung mismong magka-clot na yung dugo, ang maaari din pong makabara nga po sa ating mga ugat is yung mga naipong fatty deposits or san ba yan nanggagaling? Of course, sa mga kinakain natin, sa mga cholesterol, sa mga matataba na mga pagkain. So, naipong fatty deposits na nakasingit sa paligid ng daluyan ng dugo. So, cholesterol ang karaniwang uri ng fatty deposit na bumabara rito na tinatawag ring lake. Okay? Kung sa ngipin, no, actually ngayong buwan din po ay then oral health month, no, oral health month. Yung tawag nila sa mga dumi sa ating ngipin ay dental plaque, sabi nila, di ba? So, ganun din yung isipin natin sa loob kung sa loob ng ating ugat may mga plaque, may of course makakabara at makakabara yun, lalo na sa mga maliliit na ugat. Okay? So, ano ba yung mga pagkain mataas sa cholesterol? So, nandyan yung mga pork, okay, beef, especially beef, kung mapapansin naman natin yung beef, no? Madaling mamahay, sabi nila yung mantika ng beef, kahit sa room temperature lang. So, yun. So, napakataas talaga ng cholesterol po. Yan. Pork and beef, even lamb, sabi dyan. Processed foods, yung mga hotdog, bacon, sausages, mga baked goods and sweets, no? Cake, donuts, cookies, and other pastries, mga fried foods and dairy products. And hindi ko alam kung kasali dito. Ayan, yung mga, yan nga, sabi natin, mas magandang sa una pa lang is makaiwas na tayo, no? Wag na tayong madagdag sa statistics ng mga itong pangunahing sakit nga ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, no? So yan, 6 ways to maintain a healthy heart. So sabi diyan, don't smoke or use vape, no? Of course, yung smoking kasi ang gagawin din ng tabako or yung mga chemical na nandyan po sa sigarilyo, pati na rin po sa juice ng mga vape ay magsasanhi po kasi yung mga yan, yung mga chemicals na yan sa paninigas ng mga yung mga ugat natin. So kung maninigas po yung mga ugat ng balat natin, ang balat ng ugat natin, of course hindi po siya makaka-expand. Okay? Hindi po siya makaka-expand, and how much more kung very high in cholesterol yung ating dugo. So, hindi siya makaka-expand and magiging malapot. So, yun yung nakakatakot. Okay? And be physically active, no? Mas maganda ang may exercises po tayo na ginagawa para ma-burn po yung fats natin. And eat heart-healthy diet. Yun. Yung mga gulay, prutas, yung mga maganda. Gulay, prutas, mga fish, yun, no? Especially dito sa Baguio, maganda naman yung mga napuproduce ng mga vegetables ng ating farmers. So, tangkilikin din po natin yung mga yun. And keep a healthy weight. Yun, kailangan tingnan din natin, hindi yung masyadong mabigat or obese na tinatawag. And keep your blood pressure healthy. I-monitor din po natin ito. And also, keep your total cholesterol and blood sugar under control. And ang kulang lang dyan siguro na hindi ko nakita, of course, yung maalat din na pagkain. And aside from sa yun nga, matataba, matatamis, na pwedeng mag-lead nga po sa mga cardiovascular diseases, yung maalat din, no? Kasi yun nga, yung salt or yung content kasi ng salt ay yung magiging effect nun sa mga ugat ay patitigasin kasi yung mga ugat.
no, ng ating yung mga blood vessels natin, mga blood ano natin. And yun nga, katulad ng smoking, kung titigas yung mga ugat natin, hindi siya makaka-expand. Mahirapan yung heart natin na mag-pump ng blood, and how much more kung yun nga, yung mataas yung blood cholesterol po natin. So yun po yung preventive measures when it comes to cardiovascular diseases. And gusto ko lang din pong i-share, no? Kagaya ng nabanggit ko kanina regarding cancer, kung sa aming cancer, kung dito po sa BJHMC ay established na po yung aming cancer center, isa din po talaga sa tinututukan ng ating hospital ay yung establishment nga po ng ating heart center. Actually, siguro nabalitaan na po natin previously na during the past years, may mga nakandak na pong mga cardiac mission dito po sa hospital. And isa po kasing step yun po, no, sa pag-establish talaga ng heart center dito po sa North, which is located nga po dito sa BJHMC, yung talagang heart center, regional heart center dito sa North. And we're glad to share po, no, na actually dito po sa BJHMC, no, as part of the total establishment of a regional heart center, ay meron na po actually tinatawag na cardiovascular catheterization laboratory dito po sa ating hospital, or yung cath lab, which is napaka-limited lang po yung mga ganitong centers po, no, dito sa bansa. So isa nga po yung BJHMC na mayroon ng cath lab or yung catheterization laboratory. So ano po ba yung nagagawa dito sa cath lab? So actually, kung titignan natin, no, pwede na po tayong yan, either intervention or diagnostic yung pwedeng gawin po dito sa ating cath lab. So yung mga intervention, no, ito yung mga tinatawag na minimally invasive na mga procedures na pwedeng gawin dito sa ating cath lab. So, at least paunti-unti, no, itong mga type na to, no, yung mga may sakit sa puso, yung mga inatake sa puso, na yun nga, dati kasi, di ba, kung for example, kahit sa ang hospital naman dito sa Norte, mostly nire-refer sa heart center sa Manila kung yung mga may sakit sa puso na kailangang operahan, mga ganun, no? Pero may mga klase kasi ng pasyente na hindi na po kailangang yung buksan, yung sinasabing open heart surgery, no? Yung iba kailangan lang po ng minimally invasive na procedures. So, yan, ito po yung mga available dito sa ating cath lab. And even diagnostic po, mga diagnostic procedures, no? Pwede na pong makapag-diagnose ng mga heart diseases na mas accurate, no, dito sa ating cath lab. And on an affordable packages naman, especially kung may mga PhilHealth po tayo. Of course, PhilHealth members po tayo. So, yun. So, of course, sinabi ko kanina, this is a step in establishing fully our heart center dito po sa BJHMC. And eventually, hopefully nga po, no, hindi na lang cardiac mission or yung mga open heart surgery na mga missions yung kinakandak dito sa ating hospital, kundi mga regular service na po sana yung ginagawa na mga open heart procedures. Not only itong current na po na meron, itong mga minimal invasive procedures, kundi pati na yung open heart surgery para at least hindi na po nahihirapan yung ating mga kababayan na mai-refer pa sa Manila. Kasi of course, kung titingnan natin, kung lahat actually talaga, no, lahat ng mga hindi kaya ng mga especially mga open procedures na talagang bubuksan yung ating chest para tignan yung ating puso, no? Marami pong pila dyan po sa Philippine Heart Center sa Manila. So yun, hopefully may establish po yung mga ganong procedures na rin dito sa BGHMC. And yun nga po, we'll be posting po, no,
other services of our cardiac catheterization laboratory sa ating Facebook page. So i-follow lang po natin, and other information, no, mapapanood nyo naman po dito sa ating official Facebook page. And last na lang po, before ko ipanood yung videos ng ating Cath Lab, we appeal po no, sa public na those who are eligible po sana no, na mag-donate ng inyong mga dugo dito po sa ating hospital or anywhere po na mayroong mobile blood donation. Kasi since last month, actually since December, no, nagkukulang po talaga, no, nagkukulang ng supply ng dugo dito sa ating blood bank and even other collection facilities like Red Cross yata. So we appeal especially sa mga blood type O positive na mag-donate ng dugo. Yung ating blood bank po dito ay open from 7 a.m. to 7 to 10 p.m. yata. So yun. And okay. So Sir Ryan, ipanood ko lang po yung isang video infomercial po ng ating Cath Lab sa ating mga audience. I-share ko lang po ulit. Wait lang. Okay ba yung audience, sir? All is well, mabuhay! Andito tayo ngayon sa BJHMC Cardiovascular Catheterization Unit. Ipapasyal ko kayo dito. Halika, pasok tayo. Ito ang aming mga serbisyo. Sa anumang katanungan, kayo ay inaanyayahan naming sumangguni sa mga serbisyong aming inaalok. Dito naman ang ating waiting area. Dito nananatili ang mga kamag-anak habang hinihintay nila ang kanilang pasyente. Ang isang catheterization laboratory na karaniwang tinatawag na cath lab ay isang silid ng pagsusuri sa ospital na may imaging equipment na ginagamit upang makita ang mga arterya at silid ng puso at gamutin ang mga anumang stenosis o abnormalidad na natagpuan dito. Oh, siya nga pala, ako si Christine, isa sa mga nurse dito sa cath lab. Kung mapapansin ninyo, nakapalit na ako sa aking scrub suit at scrub shoes upang mapanatili ang kalinisan dito sa aming unit. Ipapasyal ko kayo dito. Halika, pasok nyo, makikita natin ang nurses station kung saan ginagawa at binabasa ang resulta ng mga pasyente. Dito naman ang aming holding area. Dito namamalagi ang mga pasyente upang mamonitor ang kanilang vital signs bago ang kanilang procedure. Ito naman ang ginagamit naming proteksyon laban sa radiation na nilalabas ng ating makinaryang pangpuso. Ang tawag dito ay lead gown. Oh, teka. Bago ka pumasok, ikaw ba isang buntis? O pinaghihinala ang buntis? Kung oo, bawal ka pumasok dito. Magandang kaalaman, sa isang angiogram, ang katumbas nito ay 200 X-ray imaging. Dito naman humihiga ang mga pasyente habang ginagawa ang procedure.
control room. Dito monitor ang pressures at daloy ng dugo sa puso. Pagkatapos ng bawat procedure, babalik ang pasyente sa holding area para maobserbahan ang pagdurugo, pamamaga at pamamasa ng tinusok na pulso sa kamay o singit. O kaya ikaw, puso ay alagaan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, iwasan ng alak at anumang bisyo. Mamuhay ka ng wasto. Paalam. Okay, yun lang po Sir Ryan. And additional lang po, no, yun nabanggit naman sa video na in terms of yung equipment and of course facility, andyan naman na po yung um, ating machine na talagang yun yung pinaka-latest in terms of sa ating health industry na ano na machine, and even our human resources ay meron po tayong trained na from our adult cardiologists, even pediatric cardiologists, and yung mga cardiac radiologists yata yung mga tawag doon, and even our nurses and other allied health professionals ay trained na din sa in terms of yung mga interventions when it comes in yung sa pag-operate po, no, ng ating cardiac catheterization
laboratory. And hopefully, meron na, actually, in terms of human resources, ay yung iba nating mga doctors and nurses ay talagang ready naman na po in terms of yung may mga cardiac surgeons na rin yata na ongoing yung training. So hopefully talaga in the future, we can offer na rin yung open heart na mga procedures. So yun. Yun lamang po Sir Ryan, and nasalunat nga agsapa kanya tayo amin. Okay, so thank you, Sir JV, our Health Education and Promotion Officer 3 of our Health Promotion Unit. So, for sharing yung other health events that we are also celebrating this month. And of course, aside from those na na-mention ni Sir JV, to maintain a healthy heart, always remember also that we need to protect our mental health at all costs. Okay? So aside from maintaining a healthy heart, we need to protect our mental health at all costs. Okay. So before we proceed with the open forum portion, may I request everyone if we can open po yung camera po natin for photo documentation purposes. Okay, so may I request everyone to kindly open yung mga camera po natin. So while waiting for others to open their camera, I saw bagong mga attendees po with our salonat. So we also have from Baguio City Jail male dorm and Baguio City Jail female dorm. Good morning po sa inyong lahat dyan. And of course, by the way, I would like to mention naka-live rin po pala tayo sa ating HCPN Facebook group na shinare na po ng ating official FB ni Baguio City. So kung yung mga hindi po nakaabot kanina ng discussion ni Dr. Isidro, ay pwede nyo rin po siyang panoorin ulit dahil naka-live po tayo with this Usapang Salunat. And we will be posting it rin naman po doon sa YouTube channel yung Usapang Salunat. So ayan, so may request everyone to kindly open po yung mga camera po natin for photo documentation. Okay, so to express our gratitude to our resource speaker for today, Sir Dean, can you share po yung ating certificate? That is award yung certificate po natin, to express our gratitude to our resource speaker, may we award this certificate, but allow me to read the citation. So Republic of the Philippines, Department of Health, Baguio General Hospital and Medical Center, Baguio City. Certificate of Appreciation is presented to Dr. Franz Emmanuel Isidro for sharing his time and expertise during the Usapang Salunat sa Komunidad 2024 Session 2 with the theme Childhood Cancer Health February 21, 2024 via online Cisco WebEx, signed by the head of the Public Health Unit, Dr. Leamor Di Fangonilo, and of course, the Medical Center Chief 2 of BGHMC, Dr. Ricardo B. Rudes Jr. Same certificate is also awarded to Mr. J.V.O. Moljo. So our resource speakers for today's Usapang Salunat, maraming salamat po for sharing your time and expertise. So moving forward with our next part of the activity, the open forum. Okay, so the Q&A. So we have pre-registered questions. So of course, since we only have one topic, which is on childhood cancer, all questions will be directed to Dr. Isidro, and may nag-raise po kanina since na-share ni Sir JB about the cath lab, si Ma'am Lilian, tinatanong niya kung magkano yung heart bypass. We'll verify on that, Ma'am Lilian, and then we'll be sending na lamang po a direct message po
sa inyo, Ma'am Lilian. Okay? So, Dr. Franz. Oh yes, good morning po. Doc. So, Doc, may we start our open forum with the, ano po yung ibig sabihin, Doc, ng gold na ribbon sa pag-celebrate po natin ng International Cancer Awareness Day po? Okay. So for the gold ribbon, actually I'm looking at bakit gold actually, no? Pero when it comes to gold ribbon, it means childhood cancer awareness. Okay, for purple ribbon, it's more of brain tumor or for adults naman. Technically, these are just assigned color of ribbons to a certain type of cancer. So when it comes to yellow ribbon, it's childhood cancer awareness po, Doc. Sir. Okay. Thank you, Doc Fred. So yun po yung ibig sabihin ng gold na ribbon according to Dr. Isidro. And of course, yung mga may iba't ibang ribbon rin po kasi no sa para as we celebrate yung different cancers. And also, yung golden po, it signifies na precious, no? Precious yung kulay na gold. Same as true tong mga batang ito, they are precious. And they're fighting for this certain sakit. That's why it's gold, no? Yung ginagamit po natin for International Childhood Cancer Awareness. Okay, another question, Dr. Isidro. I only have a few questions since na-discuss naman po, Doc, nung kanina, no? Comprehensive naman po, pero these were pre-registered question lamang po. Just to, para lang ma-aware yung mga audience po natin. Next question, Doc Franz. Bakit raw po hanggang ngayon ay wala pang cure sa childhood cancer? Well, actually, as I have discussed, childhood cancer can be cured. No, we can save the lives of the children as long as we diagnose them earlier. We give them proper treatment and a diagnostic test for a particular type of cancer. So some cancer can be cured po. So meron tayong chemotherapy. Complete remission can be attained as long as nakikipagtulungan po ang parents, ang mga parents when it comes to kasi when it comes to chemotherapy, kailangan may particular time na every week ito ang iinumin mong gamot. Every day or every Monday, Wednesday, Thursday, iinom ka ng prophylactic antibiotics. Kasi during chemotherapy, there could be a certain infection na pwede mag-cause ng febrile neutropenia, no? Lalo kang susceptible sa infection kapag umiinom ka ng mga chemotherapy. So, kailangan nakikipagtulungan din, kailangan umiinom rin sa tama at nagpa-follow up ng naaayon po sa schedule ang mga pasyente natin. Ayan. So, thank you, Dr. Franz. So, I hope nasagot po yung haka-haka na bakit hindi pa wala pang cure ang childhood cancer. So, gaya ng sabi ni Dr. Franz, it can be cured. Okay? Ang childhood cancer, it can be cured as long as maaga po siya na-diagnose. So, next question, Dr. Franz. Is it safe raw po ba kung meron akong anak tapos to be around with a child with cancer? The question is it okay na nagki-chemotherapy during Sige, Doc, I will restate it. Yung question po, ganito po, Doc. Safe raw po ba, for example, yung isang tao, meron siyang anak, safe raw po bang nakikisalamuha rin siya doon sa batang merong cancer? So technically, ang cancer po is not an infectious thing, no? So hindi po siya nahahawa na maubuhan ka or malawayan ka ng pasyenteng may cancer, magkaka-cancer ka na rin. No, hindi po. We live with patients with cancer. We treat them. Hindi po natin sila dinidiscriminate. No, hindi po siya nakakahawa tulad ng iniisip po natin. No, so pag uminom ba yung for example, ang bata may cancer, uminom siya sa same baso with the mother, wala pong problema doon. Okay? Wala pong problema doon. So we don't discriminate po na. I hope na sagutan yan dito Isidro na safe po no na makisalamuha rin yung bata
yung mga anak natin doon sa mga batang meron na rin cancer because hindi po siya nakakahawa. And next question, Doc Franz, how long is treatment for childhood? Gaano po katagal po yung treatment ng childhood cancer? For treatment of for childhood cancer, nakadepend pa rin yan sa type ng cancer. For leukemia, diba, may narinig ka, cycle 1, cycle 2, no? Iba-iba po kasi it can even 6 months, years, depende po sa magiging reaction po ng katawan ng bata. Kung after 6 cycles, tumigil na po, wala na po tayong makita upon repeat imaging or sa mga laboratory test natin, sa mga nirepeat po natin na pagkuha ng bone marrow aspirate, wala na tayong makita after 6 cycles or 12 cycles man yan. Nakadepende po sa makikita natin every workup. So pag wala na, technically, stop na tayo doon. We just, again, medyo mahirap po kasi explain, but there are stages po ng ano natin ng treatment natin when it comes to cancer, no? Parang mag-start muna tayo sa gantong gamot, then sa gitna mag-IV na tayo. Later on sa mga follow-up, pwede naman umuwi yung pasyente pero pa-follow up sila every week para bibigyan po ng isang gamot or every 2 weeks, no? Tulad ng vincristine, ini-inject na lang po yan sa OPD, tapos later on, observe lang po natin yung bata. Kung kaya po ng bata umuwi, napauwi rin po natin. So again, yung haba po ng chemotherapy is isa po sa nagiging dahilan kung bakit ang mga mothers po natin is parang, ay nakakapagod na. Pero importante po yun na nagpa-follow up po tayo. So to answer your question, nakadepende po ang haba ng chemotherapy sa sakit po ng bata, sa response po ng bata. It may be months or years po. Thank you. Ayun. So yung compliance po, no, yung compliance rin ng bata doon sa chemotherapy. So nakadepende po yun doon sa compliance nila sa haba, no, ng treatment for childhood cancer. Since we're talking about treatment po, Doc Franz, ito po yung isang question, no? Can children live a normal life after treatment? Can patient live? So during treatment, chemotherapy may actually affects the living of the children. Kailangan di sila exposed sa infection. Kailangan yung iba, dinedemand natin sa bahay lang muna kasi konting obosipon lang ng katabi mo sa school, pwede mahawaan po ang bata. Aside from mababa ang resistensya nila because bata sila, hindi sila nababakunahan because they're on chemotherapy, no? Konting infection lang, naku, delikado po talaga yan. Pero after chemotherapy, once we already done with the imaging, the laboratory test, na we can say that complete remission na po talaga, pwede na po makisalamuha ang bata, wala pong problema. Pero, again, ang cancer po kasi is, sabi ko nga kanina, tridor, pwede yan bumalik. So, dapat yung exposure natin sa mga radiation, mga exposure po natin sa mga carcinogens, chemicals, dapat iniiwasan pa rin natin yan. Be mindful pa rin po tayo. Kahit na, remission na tayo, pwede na tayong uminom ng alak. Wala pong gano'n, no? Lalo yung mga adolescent natin, sinasabihan natin yan. So, no, after chemotherapy, there will come a time na kailangan muna natin palakasin yung bata. Kasi syempre, payat sila, medyo mababa pa ang resistensya nila. But after a certain time, we reassess the patient. Once remission is achieved, pwede na po siya makipagsalama and can live a normal life. So that's clear, no? Thank you, Doc Franz. So that's very clear na after the treatment, children can live a normal life after nila na-treat. But then, they should not put their guards down kasi parang kung may expose pa rin naman sila, pwede po bumalik yung cancer. Kasi nga po, sabi po ni Doc, it's tridor. Okay, so second to the last question, Doc. Do children have better survival rates than adults with cancer? The survival rates, again, depends on the type of cancer. But to answer your question, as long as maaga natin ma-detect yung cancer, matreat natin sila, we can achieve 90% up to 90% survival rate in
particularly in some of our types of cancer, particularly your leukemia, your lymphoma, abot tayo ng 80 to 90% dyan. Ganun kataas ang survival rate natin. As long as, again, compliant ang magulang, ma-diagnose natin ng early, no? Pag sinabing pupunta ka ng gantong araw for chemotherapy, kailangan mapuntahan nila. Kasi, imagine mo yon, nagbibigay tayo ngayon ng gamot. Tapos, after 1 month, bigla ka mawawala at tumubo ulit po yung cancer cells ng bata. So, kailangan tuloy-tuloy po yun. Meron pong specific time kaming pinapa-follow up ang pasyente. May specific din na gamot. So, pag tumatagal na delay ang gamutan, pwedeng mag-grow lalo ang cancer at hahaba pa ang gamutan natin. So, to answer your question, yes, there is an increase a certainty na pwede natin ma-cure ang childhood cancer with the help of the parents and syempre early diagnosis. And mukhang pare-parehas naman po lahat, no, nung kasagutan, kasi nakadepende nga po, no, doon sa kung anong uri or type ng cancer meron ng isang tao. Okay, Doc, sige, last question, Doc. So, having said yung mga treatment, yung mga we're talking about yung safety ng bata kanina, ano po yung mga services naman po na in-offer po natin dito sa hospital sa mga tao, sa mga batang merong cancer? Is it for free? Ano po yung schedule? Kailangan po nilang malaman po yun. Okay. So, usually po, kapag na i-refer sa atin ang patient or pediatric patient with cancer, symptoms of cancer, tinitignan po yan muna sa OPD, outpatient basis natin. Ina-assess po ng mga residents natin kung are they really cancerous or HO patient, hematologic and oncologic patients ba talaga sila? Papatest po nila. If mag-follow up po, mayroon gantong abnormal test, nire-refer na po natin yan agad sa ating pediatric hema-oncologist, Dr. Sabrina Villanueva. So, once nasa enrolled na po ang ating patient sa ating HO service, no, sa hema-oncologic service sa ating cancer center, may mga laboratory test po tayo dyan. We also do bone marrow biopsy. No, all of these tests, we also do imaging. The imaging includes CT scan, MRI. Okay, we also do radiation therapy, chemotherapy kapag na-diagnose na talaga ang pasyente. So all of this from diagnostics up to the management, chemotherapy, and other services po. Kasama po yan sa tinatawag nating ZABN package. Sa PhilHealth po yan, no? So, package po iyon para matulungan po ng gobyerno, ng PhilHealth, ang ating mga cancer patients na lessen, no? Or technically, halos wala po silang gagastusin kasi parte na po ng package na ma-diagnose at ma-treat po natin ang pasyente. However, siyempre may mga limitations din po ang ZABN package. Minsan, yun nga, nalilate mag-follow up ang mga parents, no, nade-delay ang chemotherapy. So, humahaba din yung days nila sa hospital. O kaya naman, sinabi mo ng, isolate muna ang pasyente, naka-chemotherapy ang pasyente. Pero igagala nila ang bata kung saan-saan, mahahawaan ngayon ng infection, magkakaroon ng sepsis, no? So, may mga gantong mga instances na nagpapahaba ng hospital stay nila, and for our ZABN package may particular hospital stay lang po na nakatuon pa talaga para dun sa management ng cancer. At pag humaba pa siya dahil sa mga complication, dahil medyo alam mo na, medyo makulit ang ibang magulang, or minsan may mga unexpected lang talaga, unexpected circumstances such as infections, medyo dun na nag-out of pocket. But generally, with the help of PhilHealth, the ZABN package, plus the Malasakit Center that we have, halos wala po talagang gagastusin ang mga pasyente natin. Ang importante lang, malaman natin as parents or as guardians, yung mga sintomas, madala natin siya sa hospital, mapatest natin, ma-follow up natin, ma-treat agad natin at ma-diagnose ang cancer. There could be cure for cancer. So yun po. Thank you very much.
Thank you, Doc Franz. So very clear po yun, no? Yung mga services po na ina-offer po ni BGHMC sa mga batang merong cancer. So initially, check po muna dun sila sa outpatient department. I-assess po muna sila doon. So OPD po muna. So thank you, Dr. Franz. Any final message po, Dr. Franz, in celebration with our International Childhood Cancer Awareness Day po before we end? Okay, so last message again, I salute everyone, especially our child warriors and the guardians, the hospital staffs, nurses, Ma'am Mimi, Sir Ian from the Cancer Center, Dr. Sab Villanueva, our nurses from the ward, pediatric ward, and all the staffs of Baguio General Hospital and Medical Center, as well as the mothers and guardians of these patients. I salute you for your love and compassion that you show to our patients. And lastly, I would like to say again that no child should die of cancer. Cure for more, care for all. Thank you, everyone. So with that having said, maraming salamat po, Dr. Franz, Emmanuel Isidro. May we give Dr. Isidro a virtual round of applause po to our participants. And before we formally end, no, I would like to give us some reminders lamang po. No? So the link for evaluation para mabigyan po namin kayo ng inyong certificate of attendance for this Usapang Salunat. Kailangan po ninyong magsagot, no? Dito sa ating evaluation link para mabigyan po namin kayo ng inyong certificate. So nandito na po sa ating chat box, nakapost na po yung link for evaluation. Please answer it individually para isa-isa rin po namin kayong mabigyan ng inyong certificate. And of course, for the last time, inviting everyone for our next session, March 20, a week before the Semana Santa week, no? Pag-usapan po natin ang patungkol sa rabies at tuberculosis. So, nandito na rin po sa ating chat box yung link. No? Nandito rin po sa chat box yung link para makapag-rehistro po kayo ng libre. So with that, maraming salamat po ulit for joining us this morning. Have a good day. God bless po and see you again next month.